Late tuners, we are reading today Acts chapter 8 verse 26 until 40. Sa mga hindi naka-tune in, I know this story of the Bible. Maybe some of you hindi na ito bago sa inyo. Some of you are already familiar with this. But before we go that, I would like to share to you the title of the message this morning. It's about yan. Pakibasa mga kapatid, anong title ng ating mensahe for today? Yes, God uses ordinary people like you and me. Kaya kung makikita natin, baka nandyan yung mga pagmumukha nyo sa mga picture na yun, kapatid. Pakitutukan na lang dyan, pakibilugan nyo na lang mamaya kung nakita nyo yung mga pagmumukha nyo dyan. Amen? Kaya so, ang title ngayon, we are talking about ordinary people like you and me. Kumbaga yung mga ordinary church goers natin. Amen? But before we go further, do you agree na yung mga ginagamit ng ating Panginoon sa kanyang iglesia ay yung mga ordinaryong tao? Amen? He would seldom use those extraordinary people. Yung mga medyo mataas na dyan, medyo minsanan lang ginagamit ng ating Panginoon. Amen? Because there's something about men who spends time with Jesus. Yung mga ordinaryong people who worship Jesus, who loves Jesus, God transformed him and let him do extraordinary things. Amen? Do you agree? Kung agree ka dyan, type mo dyan, Amen. Kaya yung binasa ni Ate Sam kanina, it's about Philip and the Ethiopian eunuch. Yan siya ang ating karakter ngayong umaga. Baka hindi nyo pa kilala mga kapatid. This Philip that we are going to talk today, he is not the Philip the disciple. Amen? Ibang Philip to mga kapatid. Itong Philip na to, this Philip is mentioned only 3 times in the Bible. Amen? Kung babasahin mo yung Biblia, nothing spectacular about his life. Napaka-ordinaryong tao. Amen? He is not an apostle. He is not a pastor. He was just an ordinary church member. Amen? Before we go further, sa binasa natin sa Acts chapter 8, I would like to give you a background kung ano po ang nangyayari dito. During this time, Christians were being persecuted. Amen? Are we following? During this time, mga kapatid, yung mga Kristiyano sa Jerusalem o sa Jerusalem ay nagkakalat-kalat. Dahil nga may persecution noon, merong tinutugis yung mga Kristiyano. Amen? Kasi kung babasahin mo earlier dito, in order ni King Saul na, kung sino mga Kristiyano dyan, i-barbecue natin. Papatayin. Amen? So, at yung kwento ni Philip, fast forward natin sa verse 26, this was the first time that ever in the scripture of the gospel was preached to a Gentile. Are we following? Kumbaga, ito yung unang pagkakataon na yung salita ng Diyos ay ipipreach outside of the Jews. Amen? Mamaya, papaliwanag ko sa inyo sino yung mga Jews. Hindi siya buko Jews, hindi siya apple Jews. Tao sila mga kapatid. Amen? Tao sila. Tapos, i-share ni Philip yung mensahe sa mga hintil, yung mga Gentiles. Dati kasi, ang mga Christians ay mga Jewish people lang. So, yung mga Jewish people, they were the Israelites. They were the chosen people. Amen? And instead of using a pastor, using an apostle, like Peter, like James, ang dami ng mga malalaking pangalan ng mga kapanahunan na yun. Nandoon naman si Peter the Rock. Amen? Nandoon si Thomas, yung the 12 disciples of Christ. Pero hindi nangyari mga kapatid. Ang ginamit ng ating Panginoon ay si Philip. Amen? Yung ordinaryong Philip. Kung sino mga ordinaryong tao dyan sa simbahan na sa tingin nyo walang silbi, sila yung mga ginamit, mga kapatid. So if we read
in verse 26, ang sabi rito, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, ang sabi, that goes down to Jerusalem, to Gaza. So he started out, and on his way, he met an Ethiopian eunuch, an important official in charge of all treasury of the Kandake, which means queen of the Ethiopians. This man had gone to Jerusalem to worship. Ibig sabihin, ang taong ito medyo may katungkulan. Amen? Kasi in charge siya ng siguro kayamanan. Kasi treasury ang binanggit doon eh. Treasury, ibig sabihin, kayamanan yan. And on his way, pumunta siya ng Jerusalem, nag-worship siya, and on his way home, he was sitting on his chariot reading the book of Isaiah the prophet. So habang binabasa niya ito mga kapatid, the Spirit told Philip, go to the chariot and stay near it. Puntahan mo raw at lapitan. Amen? So, ano bang trabaho ni Philip? Sa mga hindi nakakakilala si Philip, sino ba si Philip, mga kapatid? Sa mga hindi nakakakilala, si Philip, he was the one who distributed the food during that time. In other words, waiter siya. Waiter siya. Or siya yung siguro yung tinatawag nating usher sa church. Siya yung nag-assist kung mayroong mga bagong dating ng mga kapatiran dyan. Brad, dito tayo upo. Brad, kumain ka na. Dito ka, Brad. Kakain tayo. Yan yung trabaho ni Philip, mga kapatid. So nothing spectacular about him. And here, for the first time that the gospel is being preached to a new group of people. Amen? Kasi, gaya ng sinabi ko kanina, kanila lang eh. Hindi pwedeng haluan. So ngayon, ginamit itong si Philip, sabi doon, puntahan mo yun. Amen? You know why? Bakit hindi pastor yung ginamit? Bakit hindi siguro kung nandoon si Coach Rich, bakit kaya hindi si Coach Rich ang ginamit doon? Bakit kaya hindi si Pastor Willie? Siya naman yung head ng JCBLUIF. Siya yung overall eh. Amen? But yung ginamit doon ngayon, yung driver lang natin. Tama ba? Are we following? You know why? Because God is on a business of using ordinary people like you and me. Yan yung mga ginamit ng Panginoon. Kasi pag extraordinary ang pinapadala natin ng Panginoon, baka yumabang. Tama ba? Baka yayabang eh. Lalaking ulo. Sabihin, ako na talaga ang pinadala kasi ako yung pinakamagaling doon sa grupo na yun. Amen? Are we there? Amen? Isipin mo yung, kunyari, ikaw yung coach ng basketball team. Sa mga mahiling mag-basketball dyan, ito, para sa inyo ito mga kapatid. Tapos finals na. Last 2 minutes! Sino bang ipapasok natin? Siyempre, mga kapatid, ipapasok mo siguro dyan yung Magic 5 natin. Sa dream team ng USA, nung panahon na yan, siguro sila Jordan, sila Pepin, sino pa yung mga kasama nila? Hardaway. Siyempre, hindi mo ipapasok yung mga naka-bench lang dyan. Yung hindi mo pinipili. Tama ba? So, you send the best people. Amen? Are we there? But God, sa nakikita natin dito, uses ordinary people. Galing ni Lord, ano? Why Philip? Ang tanong dyan, why Philip? Why God choose the ordinary people? Yung eunuch naman, bigyan ko kayo ng konting background para ma-appreciate natin siya. Si eunuch, he is from Ethiopia. Amen? Sa mga hindi nakakaalam mga kapatid, saan yung Ethiopia? It's a country in Africa. Amen? It's a country in Africa. Galing pa siya sa malayong lugar. And he went down to Jerusalem to worship God. Amen? But the problem with the eunuch, during that time, they are not allowed to go inside the church. Mukhang sablay do ka. Ang layo pa ng dinayo ko eh. Hanggang dito lang ako sa pintuan. Makikinig nung awitan ni Brother Roger.
Ang galing pa namang mapahawit nun, tapos dito lang ako sa labas, nakikinig lang. Do we get the idea, mga kapatid? I-internalize mo. Di ba? Parang yun ang nangyari eh. Di ba? Amen? They are not allowed to go inside the temple. So example, tayo mga taga-JCBLU, kunyari ito yung grupo ng JCBLU, we are the Jews. Amen? Pag may taga-victory dito, hindi natin papasukin. Pag may taga-his life siguro dyan, hindi natin papasukin. Pag mga taga-CCF, hindi natin papasukin. Sabihin natin, kami lang dito. JCBLU lang daw kapatid, huwag ka dito. Kahit na Kristiyano siya, huwag ka dito kapatid. Bawal na dito. Parang yun yung na-feel ng eunuch eh. Amen? So itong si eunuch, nalungkot siya, ba't ganun? Kristiyano naman ako Member naman ako ng Body of Christ. Ba't ganun? Nasa labas lang ako. Ang layo pa ng binyahe ko. Ha? Gusto ko naman makilala si Lord eh. Ha? Pero ba't hindi ako inalaw ng pastor na yun? Amen? So he took, ang nangyari dito mga kapatid, gaya ng sinabi ganun, so he took the book of Isaiah and he started reading it. Amen? And tulad na nga, marami sa atin, pag nagbabasa ka ng Biblia, kapatid, anong una-una mo reaksyon? Mukhang hindi ko maintindihan Ano bang sinasabi rito sa binabasa ko? Di ba pag una mo bukas yung Biblia, wala kang gabay, kapatid. Anong unang na tumatatak sa ating isipan? Di ba wala? Parang bumabasa ka ng wala, hindi mo maintindihan. And when he was reading the book of Isaiah, nung nakita siya ni Philip, sabi ng eunuch, di ko maintindihan to. Amen? So sabi sa verse 30, anong response ni Philip nung sabi ng angel na, puntahan mo yung eunuch. Amen? It's an high official na hindi pinapasok sa church. Yun yung picture dito mga kapatid. Sabi niya, anong sabi ni Philip? Sabi ba ni Philip, Lord, wala akong karanasan. Nandiyan naman si Coach Rich Siya na lang ipadala mo. Ba't ako, Lord? Brother Roger lang ito Wala naman akong karanasang mag-discipleship o mag-evangelism doon Nagsisimba lang ako dyan sa simbahan yan. Ba't ako pa? Amen? Yun bang sinabi ni Philip, mga kapatid? Hello? Comment mo dyan, kapatid. Comment ka dyan kung nandiyan ka pa. Amen? Ang sinabi rito, isang ordinaryong waiter lang ako. Amen? Sabi niya siguro, Lord, hindi naman ako super Christian kagaya nila Paul, kagaya nila Timothy, kagaya nila Peter. But the angel said to Philip, go! Puntahan mo! Amen? And what was his reaction? Ano bang reaction ni Philip? Then Philip, anong sabi dito mga kapatid? Ran up to the chariot and heard a man reading Isaiah the prophet. Do you understand what you are reading? Philip asked. Tinanong siya ngayon ni Philip. Ang sabi ng eunuch, ito ang response niya, how can I? He said, unless someone explains it to me. So he invited Philip to, anong sinabi? To come up and sit with him. Anong secret ba't ginamit si Philip ni Lord? Anong secret, mga kapatid? Sa nakakapanood ng Panda to, anong sabi doon ni Master? Doon sa Kung Fu Panda to, sino mahilig sa Kung Fu Panda to? The secret is, there is no secret at all. Walang sikreto. Amen? Walang secret. All you have to do is follow the command of God. Yun lang ang walang sikreto. And share and explain to this eunuch the gospel.
All he had to do is to be the bridge na maging tulay to this lost world. Ang tanong ngayon, kapatid, ito ang tanong ko sa inyo. Are you a bridge to these people? Sa panahon natin ngayon, are you a bridge to these people? Naging tulay ka ba para ma-share yung gospel na yan sa iyong mga kaibigan? Hello? Are we there? If you are there, if you are sharing the gospel of God, please type amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Mukhang hindi tayo nabibless. Hallelujah. Because they say, at sabi ng mga tao, mga kapatid, ito ang sabi nila, the first step is the hardest step. But once you make that first step, there's no stopping you. Kumbaga yung unang kwento lang mahirap. Pag nagkwento ka na, tuloy-tuloy na yan. Are we there? Di ba? Tama naman. The first step, yung unang hakbang lang ang mahirap. But once you try to share the gospel, wala nang mahirap yan. Amen? Wala nang mahirap yan. When he heard the angel, he did not hesitate to run to the guy and reach out and share the gospel. Because sometimes, tayo mga Kristiyano, we have hesitations. May pagdududa ka. Hindi ko kaya to. Waiter nga lang ako dun eh. Driver lang ako ng church na yun. Tagawalis nga lang ako eh. Ba't ako pa? Nandyan naman si Coach Ritz. Si Brother Remel, nandyan naman. Medyo malalim na yun sa Panginoon. Ba't ako pa, Lord? Amen? Isang tanong ulit, mga kapatid. What moved Philip to run to the eunuch? Ano ba yung dahilan? Ba't siya tumakbo sa eunuch? Amen? Ang sabi sa Acts chapter 8, verse 32, this is the passage of the scripture the eunuch was reading. He was led like a sheep to the slaughter. And as a lamb before the shearer is silent, so he did not open his mouth. And in verse 33, in his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendant, for his life was taken from the earth? Timing, nung binabasa ng eunuch, yung Isaiah, it's talking about the prophetic word about Jesus Christ. Amen? Are we there? It was talking about the prophecy kung sino yung karnerong iaalay. Amen? So, ang sabi sa verse 34, the eunuch asked Philip, tell me, please, nagmamakaawa. Who is this prophet talking about? Himself or someone else? At ang response ni Philip, ano sabi ni Philip? Then Philip began with that very passage. Yun lang mga kapatid. Doon siya nagsimula. The scripture told him, and the passage, and told him the good news about Jesus. What made Philip run and sat on this guy? Ano ba? Parang ganito yung mga kapatid. Ang tanong ko sa inyo, ano bang feeling pag tumatakbo ka at may ibibigay ka? Ano kaya ang feeling nun? Yung pag sinabi mo, itatakbo mo, may ibibigay ka eh. Tama ka kapatid. Ibig sabihin, you are excited. Amen? So, ito yung nararamdaman ni Philip. Yung excitement. Pag may ibibigay ka, tumatakbo ka, ibig sabihin, gustong-gusto mong may share yung gospel. Amen? And what is the gospel? Sa mga first-time tuners dyan, what is the gospel? The gospel is what Christ has done on the cross and
not what we are doing. Kumbaga, yun yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. It's about what He did on the cross 2,000 years ago. Amen? Ito yung shinare ni Philip doon sa eunuch na yon. Amen? Nakita mo yan? Ang sabi ni Philip, nakita mo yan? Ito yung pinapisay. May isang sheep that will be slaughtered. And that sheep is Jesus. Amen? That Jesus did not deserve to die, but He had to die for your sins. Amen? Siguro itong eunuch nung narinig na yung balita na yun, na-touch siya. Amen? Na-touch siya. Unang-una, di ba? Hindi siya pinapasok doon sa church eh. Siguro, na-feel niya, na-condemn ako. Nandoon ako sa church, pero nasa labas na ako eh. Na-condemn siya. Siguro yun yung na-feel nung eunuch. Kaya, sabi ni Philip sa kanya, Jesus won't condemn you. This Jesus gives you grace. Amen. This Jesus did everything for you. Kaya nga sabi niya later, di ba, pwede ba magpabaptize? Pwede ba? Sabi ng eunuch. Nung naintindihan niya, ano nang sinabi ni Philip sa kanya, pwede na bang magpabaptize? May tubig na ba dyan? May tubig na dyan. Kahit na konting tubig lang, magpapabaptize mo na ako ngayon. Yun yung sinabi niya later on in that verse. Mamaya, puntahan natin yon. Amen? Kaya maraming ayaw gusto mag-church because they feel na pag nag-church sila mga kapatid, kinokondemn sila. Tinitingnan yung mga kamalian nila. Wala nang nakikita, kundi yung aking mga kasalanan na lang. Tama ba? Tama ba? Ba't natahimik tayo? Are we following? Di ba? Kaya ang daming ayaw pumunta ng church. Because they feel so condemned sa mga kasalanan nila. But this Philip, sabi niya, Jesus won't condemn you. Jesus died for your sins. Amen? Kasi sa tingin ng mga tao, sobrang makasalanan nila. Papasok pala ako sa church, tatamaan na yata ako ng kidlat doon. Di pa nakaapak ng unang hakbang sa church. Sa tingin niya, kinokondemn na siya sa mga kasalanan niya. Amen? And they feel that they are being judged all the time. Amen? But you know why I go to church? Alam nyo ba, ba't yung mga tao na nandito sa simbahan, they go to church? Sa mga hindi nag-church dyan na nakikinood lang, you know why? People go to church because I know that Jesus paid for my sins. Binayaran na yan ng ating Panginoong Jesus. And there's now no more condemnation. Hallelujah. In Christ Jesus. The reason why I'm in church worshiping and praising God because I'm a sinner. And yet, He chose to love me. Amen. That is the message of the gospel that Philip is trying to share to the eunuch. Jesus died for sinners like you and me. And Philip was so excited that he ran. Amen? Kaya dapat maintindihan natin, ano ang gospel of grace? Yung hindi tayo karapat-dapat, ngunit pinatawad tayo mga batid. Jesus died for your sins, and not just for the penalty of your sins, but also for the power of sin in your life. Hallelujah. In short, you can have victory over sin in your life. Hallelujah. Because Christ redeemed you to be part of His family. If you are there, type Amen. Hallelujah. Kaya dapat tayo mga Kristiyano, we need to share the gospel. Why does God use ordinary people
Why use ordinary Philip? Because the message is so powerful. Amen. Jesus said in the Bible, if no one will worship me, the rock will cry out instead. Ayaw nyo share ang gospel? Sige, itong mga bato, sila ang maghahayo doon. Wow! Yun lang masasabi ko, wow! Ayaw mo i-share? Roger, ayaw mo i-share? Sige, hayaan ko ang mga bato ang mag-share ng salita ng Panginoon. Alex, ayaw mo i-share? Sige, itong mga bato ang mag-share ng gospel. Kasi ang sabi rito mga kapatid sa Colossians chapter 1 verse 12, and giving joyful thanks to the Father, anong sinasabi dito? Who has qualified you? Qualified you to what? To share in the inheritance of His people in the kingdom of light. And in verse 13, for He has rescued us from the dominion of darkness, brought us into the kingdom of the Son He loves. And in verse 14, ang sabi niya, in whom we have redemption for the forgiveness of sin. In other words, yan yung message ng gospel sa atin. Kaya si Philip, hindi niya matago-tago mga kapatid because number one, he knows that Christ shared His inheritance with him. Pangalawa, he was qualified to share. Doon sa verse 12 kanina na binasa natin. And I was chosen, I was redeemed, I was redeemed, and I was forgiven. Woo! Hallelujah. It changes you if you know the message of the gospel. But if you think Christianity is just about rules and regulations, I need to do this, I need to do that, kailangan ko to para ma-please ko yung mga tao doon sa simbahan, then you'll get tired of going to church. Because the difference between the religion and the gospel is this. Ang sabi diyan, religion is spelled D-O. Do this, do that, do this again, do that again. Kaya yung iba, pilit. Napilitan. Kasi wala sa puso. Are we there? But if you know the gospel, ang sabi doon sa gospel, it is spelled as D-O-M-E. Ibig sabihin, it's done. Tapos na mga kapatid, wala ka nang dapat gawin. Jesus shouted on the cross, anong sabi niya? It is finished. Tapos na. Amen? Don't do anything. I did it for you. The reason why I'm changed is because of the goodness of God. The reason why I stand before you because I am no longer condemned. Amen? Because of what Christ did on the cross. I'm no longer a eunuch. Hindi ka na eunuch, kapatid. Hindi ka na outsider. You already belong to this family of God. Amen? I am now invited. I'm now qualified. Yun yung sinasabi dito sa ating mga kapatid. Ang sabi sa verse 36, anong sabi dyan? As they traveled along the road, they came to some water. And the eunuch said, look, here is water. What can stand in the way of my being baptized? The eunuch was so excited when he heard the gospel, ay gusto niya na magpa-baptize agad. Kasi hindi niya alam anong mangyayari sa kanya. Baka bukas, makalawa, merong ambush na mangyayari. Kasi, kaya sinabi natin, he was a high official. Treasury yung inaalagaan niya. Mamaya, hold upin siya, papatayin siya. Tama ba? Kaya nung nakakita sila ng tubig, ang sabi niya, eto na yung pagkakataon ko, hindi ko na ito pagpalalagpasin pa. Kaya ikaw kapatid na nakakarinig ng magandang balita dito, anong gagawin mo? Papalagpasin mo pa ba ang pagkakataong ito?
At sabihin mo, sa sunod ko natatanggapin si Kristo. May bukas pa. Hindi naman nauubos yung bukas eh. Gaya nga na sinasabi ni Brother Roger eh, may sunod na Biyernes pa. Oo nga kapatid, may sunod na Biyernes pa, pero hindi na natin maibabalik kung anong na-share ngayon. Tama ba? Amen? So alam nyo ano ang maganda sa verse 36? You know what the key word of this verse? Traveled along the road. Napansin niyo yung mga word na ginamit kanina? Kung listo ka kapatid, ano yung unang ginamit na word kanina? Tatlo lang binanggit dito eh. Unang-una, na binanggit sa atin, ano yon? Ang sabi doon? Tumakbo. Tumakbo siya dahil excited siya. Pangalawa, inupuan niya. At ang pangatlo kapatid, they traveled along the road. Amen? You know why we have Bible study? Bakit tayo nagkakaroon ng prayer meeting? Ha, mga kapatid? Why we have fellowship with one another? Amen? We do that because it's the biblical pattern that Christ has shown us. Ito yung pattern na binigay ng ating Panginoon para sa atin na susundan natin. You travel along the road, kaya meron tayong mga ganyang activity because, unang-una, we cannot do this alone. Tama ba? We cannot do this alone. We need each other. Kung Kristiyano ka, alam mo, malapit lang yung bahay iglesia, hindi ka mo pumupunta sa iglesia, kapitbahay mo lang yung simbahan, hindi ka pa na pumupunta doon, mamamatay at mamatay yung apoy mo, kapatid. Tama ba? Kahit nag-aano ka pa kaalab dyan, iba talaga pag pumupunta tayo sa bahay pa, sambahan. Because if we have that opportunity to go to the church, mas maganda yun, mas marami, mas masaya. Amen. Imagine mo na lang kapatid, parang ganito yung church. Pumunta ka ng Disneyland. Pumunta ka, saan ba? Sino nakakaalam ng Disneyland? Ha? O sa hindi nakakaalam ng Disneyland, dito sa Pilipinas, Enchanted Kingdom na lang. Para makaka-relate tayo, Enchanted Kingdom na lang. Sino ba pumunta ng Enchanted Kingdom? Gaya nga sinabi nila sa Disney World, this is the happiest place on earth. Subukan mo pumunta kapatid, ikaw mag-isa. Nandun si Goofy, nandun si Mickey, ang saya-saya! Tama ba? Ang saya-saya. But I think, mas masaya pagkasama mo ang iyong pamilya. Amen? Pagkasama mo yung kaibigan, mas masaya. Kasi parang baliw ka doon, ikaw lang mag-isa tumatawa. Are we there? Amen? Kasi mas masaya pagkasama mo yung dabarkads mo. Yung dabarkads mo kasi pag tumawa ka, may kasama kang tumawa. Yung experience iba kahit nasabihin mo maganda yung palabas doon, malulungkot ka. You travel alone, ang lungkot noon. Amen? But a lot of us think this way. We think na pag pumunta na ka ng church, makinig ng sermon ni pastor, tapos na, uwi na ako. Di ba parang walang nangyari? Amen? Wala kang fellowship. Nandiyan ka nga sa church, hindi ka makausap, busy ka sa cellphone mo. Para kang autistic, may sarili kang mundo. Amen? 6 na araw mo nang kasama yung cellphone mo, pati ba naman sa loob ng church, cellphone ka pa rin dyan. Kung yan ang picture niya ng church, nagkakamali ka kapatid. That is not church. Because, let me put it into your mind that yung ginagawa nating gathering dito mga kapatid sa church, this is just a celebration. This is just a celebration. This is not church. This is just an overflow, mga kapatid. Wherein we meet every week, come together as one family during Sunday, kung nasa Pilipinas ka, kung nasa Middle East ka, during Friday. Amen? So if you think this is church, you are missing a whole lot of point. Amen? Walang church at walang church member na lumalabas na walang karelasyon sa simbahan. Tama ba? Dapat pag lumalabas ka sa simbahan,
Batiin mo naman yung kapatid mo pag nakita mo sa labas. Hindi yung parang nagkita kayo sa tindahan ng bilihan ng bigas, hindi mo man kinalabit. Di ba tayo ang katabi kanina sa upuan doon sa church? Wala nang nangyari. Huyo ka ngayon. Kaya yung ibang nakakakila, di ba ka-church mo yun? Ba't hindi ka pinansin, kapatid? Akala ko ba dabarkads mo yun? Akala ko ba body mo yun? Amen? Hindi po church ang tawag doon, mga kapatid. Ang tawag doon, spectator ka lang. Kung nandiyan ka sa online, ang tawag sa'yo, spectator ka lang, nakikinood ka lang. Amen? Nanonood ka lang ng magandang pelikula ngayon. Manunood ako. Maganda yung mensahero ngayon. Coach Rich yata yung pangalan ng bida doon. Aatin ako. That is not church. Amen? Church happens after this. Yung paglabas natin dito, mga kapatid, paglabas mo dyan sa online na pinapanood mo, yan yung church. Yung meron kang karelasyon sa bawat Kristiyanong nakakasalamuha natin. Paglabas mo sa pinto ng simbahan, kasi kung nakikinig ka lang sa message, you don't get involved in church life, patay ka. Amen? You're missing the point. Christians who don't do disciples and win souls, para yung labandera. Parang labandera na hindi marunong magkusot. Nakakita ka naman ng labandera, tabi na sinasabi na, labandera to, pero hindi marunong magkusot. Doktor to, nurse ito, pero takot sa dugo. Parang ganyan ka, kapatid. Tawanan man natin yan, ngunit yan ang katotohanan. Kaya importante yun, that we need others to travel along the road. Imagine, kung namatay ka rito sa abroad, kung isa kang OFW, namatay ka, wala kang kabady, di ba ang lungkot ng buhay mo? OFW ka, tapos, kunyari, nandun ka pa sa Middle East, may pinagdadaanan ka, wala kang masyeran. Ang lungkot ng buhay. Tama ba? But if you have somebody, nandyan si Brother Romel, nandyan si Brother Jeffrey, ang sarap ng buhay. Nandyan si Brother Alex, ang sarap ng buhay. Nag-i-encourage. Amen? Kaya mo yan, Brad. Laban lang. Tumayo ka sa iyong paa. Amen? Di ba masaya? Kasi ang sabi dito sa Acts 8 verse 39, when they came out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away. Amen? So dito pa lang, mga kapatid, uso na pala yung tinatawag nating teleport. Akala natin X-Men yung naka-invento ng teleportation. Ito pala si Philip, unang naka-experience ng teleport, When they came up of the waters, ibig sabihin, nung ninumdum niya si Eunuch doon sa tubig, at nung pag-angat ng Eunuch, bigla nang nawala si Philip. At ang sabi sa verse 40, ito na, panghuling verse natin, Philip, however, appeared at Azotus and traveled about, preaching the gospel in the town until he reached Caesarea. So, ibig sabihin, nandito siya, wala na. Hindi na malaman, nandun na pala sa Azotus. Yeah. Hanggang sa narating niya yung Caesarea. So, ang ganda ng ending, Ang ganda ng ending. Pagkatapos niyang i-baptize yung eunuch, kinuha siya ni Lord. At dinala siya somewhere else. Na-teleport siya. So, ano bang sinasabi sa atin dito? Ang message dito, mga kapatid, sa panghuling verse, yes, sometimes we meet a lot of people. But, somewhere down the road, gaya nga ng awit, but somewhere down the road, it has to stop. It has to stop. We need to meet new people. So hindi ibig sabihin, mga kapatid, disciple ka ngayon, hanggang dyan na lang si Coach Rich, o hanggang dyan na lang si Brother Alex. Kailangan ni Brother Alex na pumunta na naman sa panibagong lugar.
Hindi niya ibig sabihin na gugulin niya ang habang buhay na i-disciple itong eunuch na to. Kasi maaaring marami pang nangangailangan na makarinig ng magandang balita. Maganda, no? Kung basahin lang natin itong Acts chapter 26 verse 40, parang wala lang. Pero ngayong napaliwanag sa atin, ito pala yung mensahe ng balita. Ang ganda pala. Diba? That we need to go meet other people. Amen. Because the motivation of why we do this is not just friendship. Kasi akala nung iba, friendship! Kamusta ka na? Hi, friendship! Hindi kita nakikita ngayon. Kaya pag hindi na napapansin si friendship, nagtatampo. Malinaw ang mensahe, kapatid. Friendship, kung nakikinig ka dyan, malinaw ang mensahe. We need to meet other people. Marami pang dapat mai-share ng gospel, kaya huwag kang magtampo pag hindi ka na binibisita ni Coach. Amen? But really, we need to spread the message of the gospel. It needs to spread out. Hindi pwedeng tayo-tayo na lang. Tayo-tayo na lang 5 rito. Tayo-tayo na lang habang buhay. Hindi, kapatid. It needs to spread out. Kaya nasa logo ng JCPLUIF, Matthew chapter 28, verse 19, basahin nyo dyan, go and make disciples, baptizing in the name of Jesus. In short, huwag kang magtampo, kapatid, pag may ibang tropa na si Doc. Pag may ibang tropa na si Sis Myla, ba't dandun na naman si Sis Myla sa mga taga-parlor? We need to reach out. Amen? Hindi pwedeng dito na lang tayo palagi sa mga mekaniko na to. Tapos na tayo sa mga mekaniko. Kailangan natin doon na naman sa taga-parlor because I know the Lord has something in store for them. Kailangan din nila marinig yung mensahe. Amen? Hindi natin pwedeng sa atin na lang yung mensahe. Because they also need to hear the gospel, the good news, that they are not condemned. Kagaya ng eunuch na to. Para sa ating conclusion, sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 6, in the same way, the gospel is bearing fruit and growing the whole world just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Ibig sabihin daw, mga kapatid, may paa ang balita. May paa ang balita. It spreads out in the world. Yung chismis nga, may paa. Ngayon pa lang nangyari, nandun na sa kabilang dulo ng mundo. How about the Word of God? Hindi ba natin pwedeng gawin yon? Naipalaganap natin ang mensahe sa iba? Na if we get the message sa ating mensahe, the message of the sermon of today, maganda eh. Ang sinasabi sa iyo ngayon, kapatid, if this is your first time watching, ang sabi sa iyo ni Lord, God loves you. God doesn't condemn you. God wants to transform you to the power of Christ. Kaya kung sinasabi, makasalanan ka, wala ka ng silbi, wag, kapatid. Kasi dito, walang bayad. Grabe, ano? Dito walang bayad. Kasi yung iba nagbabayad pa ng mahal. Pakinggan lang yung problema nila. Pero dito, libre. Anong problema mo? Sabihin mo kay Lord. Walang bayad. Libre. All you have to do is lumapit sa Kanya. In short, the treasures you get of being part of the family, it will change your life. Amen? And let me end with this for our application. Ang tanong lang naman dyan are you willing? Ikaw na ordinaryong tao nanonood dyan, sa tingin mo, hindi ka super Christian. Para sa application lang natin, are you willing? Willing ka ba na maging instrumento para may share tong love ni God?
In English, are you willing to be used by God to share the gospel? Ulitin ko sa inyo. Are you willing to be used by God to share the gospel? If you are willing, type Amen. Comment mo dyan sa ating comment section, kapatid, Amen. Because you might be an ordinary person, but if you spend time with Jesus, Jesus would make you do extraordinary things. Amen? Kasi ang sabi sa Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Kasi ang command niya dyan, Christ commands us to be witnesses, to be the light of this world. Kaya nga tinabi ko na kanina sa inyo, are you willing to be the light of the world, to be the link between the King and the world out there? Let's all stand. Let's all stand as we close this sermon. Hallelujah. Oh, hallelujah, Father God. Yes, Lord, we thank you. We thank you, Father God, for this wonderful day. I will pray for two sets of people right now. Unang-una sa mga first-timers dyan na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kung feeling mo, kapatid, ikaw itong eunuch na to, this is your chance to accept Jesus Christ as your Lord and Master. Let's bow down our heads in prayer. If you are this person, sabayan mo ako sa isang panalangin, sa isang munting panalangin for today. Father, sabihin mo ang iyong pangalan. I acknowledge that I am a sinner. I acknowledge that Jesus Christ is the Son of the living God. That Jesus Christ died for my sins. Forgive me, Lord, from all my sins, from all my unrighteousness, for all the wicked things that I have done. I accept you, Jesus, to be my Lord and Savior right now. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God, for accepting me into your kingdom. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father God, sa kapatid na ito, Lord, na tumanggap sa iyo ngayong umaga. I know, Father, this is not an accident, O Lord God, that you brought him to this channel. Na kung kanina nakikinood lang siya, O Lord, I know, Father God, that this message is for him. It's for you, my brother, my sister. Because ang sabi ng mensahe sa atin kanina, there is now no more condemnation to them who accept Christ as their Lord. Hallelujah. Kay Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa pag-surrender ng kanilang mga buhay. The old has gone and the new has come. Hallelujah, Father God. And then, Lord, I also pray, Father God, sa mga kapatid namin, O Lord God, na matagal ng Kristiyano dyan, na nanlalamig, Panginoon, in Jesus' name, I pray, Father God, that you will touch their hearts, O Lord. That, Lord, once again, you will make that fire in their hearts, O Lord God. Keep it burning, O God. Na, Lord, alisin mo, Panginoon, yung mga hinanakit nila, yung mga pagtatampo nila, O Lord God. I pray, Father God, na, Lord, ibalik mo sila sa iyong iglesia. Hallelujah, Lord God. And change their heart with a new heart. Renew their spirit, O Lord God. Hallelujah. And use them once again, O Lord God, mightily as witnesses to share the gospel of Christ to this lost world. Because alam ko, Panginoon, that you called us to be the bridge, to be the link
Panginoon, of this lost world to be the link between the King, the Father, and to those who are lost, Panginoon, sa kanilang mga buhay na nandito ngayon, Panginoon, na nakikinig sa kanilang mga tahanan. Kung saan man sila ngayon, Panginoon, I know, Father, that you will touch their lives right now. Let the Holy Spirit speak to them, O Lord God. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. We acknowledge you. We acknowledge your presence in our lives. Thank you, Holy Spirit, for talking to us, for being our counselor. Hallelujah. Our comforter. Thank you, Jesus Christ, that you died for our sins. Hallelujah. Because of that, we are redeemed by the blood of Jesus. And there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Kaya Lord God, maraming salamat ulit, Panginoon. We give you back all the glory, all the honor, and the highest praise. In the mighty name of Jesus Christ, we'll pray. And all the saints will say, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Thank you, mga kapatid.